Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung computation natin ng RSB. Okay, dito na po tayo sa wall footing. Okay, so pero bago pala tayo dumiretso dito, banggitin ko lang pala itong nakalimutan kong sabihin. Yan yung grade, ito yung length. Okay, yung mga bakal kasi natin, may mga may mga grade or mga strength. So ito po yung mga grade niya, 33, 40, 60, and 75. Hindi ko na po kung meron pang iba diyan. So ang unit po niyan, KSR or kips per square inch. Okay, yan po yung grade ng mga bakal natin. Okay, so pero yung mga usual lang na binibili natin na 6 meters sa mga hardware, maliliit na hardware, grade 33 po yan. Okay? So, yun lang. Nakalimutan ko kasi banggitin to nung mga naunang mga tutorial natin sa bakal. Okay? So, anyway, tuloy po tayo dito sa ating wall footing. Okay, dito sa ating wall footing, unlike dito sa mga nauna, ang treatment ko dito is asan na ba yung wall footing natin? Punta natin yung plano ng wall footing 12, page 12. Ayan, so yan yung wall footing natin. So ngayon ang bakal kasi niyan is ito po, tingnan natin yung detail ng bakal niyan, no? Detail ng bakal niya is ito po. Okay, so bali yan, ang main bar niya po yan yung nakapaganon, parang letter C. Yan, ito po yan yung 10mm transverse bar, transverse RSB at 200mm. Yan. And then meron pong tatlo na 10mm continuous yan, 1, 2, 3. Okay? Kumbaga kung ito-drawing natin, halimbawa straight na wall footing yan, halimbawa straight, yan ganyan. So ito is 300. Okay, ang haba, sobrang haba. So sabihin natin na ganyan. So ito po yung bakal ng ito yung main bar niya, parang ganyan. Okay, so ang spacing ito, pantay naman daw natin para maganda-ganda. Okay, so 10mm yan. 10mm. Okay, so 10mm. Ang spacing po niyan is 200. Okay, so yan po. Yan. Yan, hanggang ganyan, 200. And then maglalatag po tayo ng ganito, 10mm. 10mm yan. Mahaba din yan. Continuous yan. Okay, so tatlo yan na 10mm din. Okay, so yan. Okay. So MA ko lang. So yan po. Ganyan po yung ganyan po ang reinforcement ng wall footing natin. So ito yung main bar. Ang lapad nito is 300, no? Yan, no. So ito, ang haba na rin natin yan is 300. Okay, so yung explanation natin yan nandun sa mga previous natin na discussion. Okay, so yan po yung main bar, and then ito yung mga parang temperature or holder bar nya, tatlo na 10mm din yan. Okay, so equally spaced na po yan. Okay, so ang pag-treat ko po sa wall footing is ito kasing plano natin, syempre hindi siya straight, no? Okay, yun nga lang, kapag kasi iti-treat mo siya ng ganyan, so parang magpuputol ka ng ganyan, yung haba ng continuous bar, kasi di ba pag continuous ganyan, so ganyan continuous, and then continuous na tatlo, continuous na tatlo, 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 parang ganyan. So medyo matrabaho. For simplicity po, since 10mm yan, most of the time kasi pag 10mm ako mag-estimate is hindi ko na siya masyadong pinapahaba or pinapa-complicate, no? So ang ginagawa ko dyan, una 0.3, yun yung cut length natin, no? And then kunin natin yung total length. Okay, kukunin ko yung total length ng wall footing. Yan, kukunin ko yung total length, which is nakuha na natin dun sa volume ng either excavation or concrete. Sa rin excavation natin, ayun, wall footing 8.3. okay, either dito sa excavation or sa gravel bedding, meron din nata ayun, gravel bedding, and then sa concreting, ayun, 8.3. okay, so meron na tayo nyan. Okay, next po natin, since ang nakalagay na spacing nung transverse bar natin ay
200 mm, yan. So, dito, i-divide ko siya ng 0.2 para makuha yung total quantity. Okay, so may butal. So, 41.5. So, pwede kong i-round up na siya ng, ipo-formula ko lang. Okay. Kung papel po ang gamit nyo, i-recta nyo na ng syempre, walang ganto sa papel. Kumbaga, hindi nyo na kailangang i-formula. Recta nyo na 42. Okay? And then, ito, kung ilang pirasong 6 meters naman, ang gagawin ko dyan, yung 0.3 na yan, kukunin ko na yan dito sa mga excess natin. Okay, di ba? Kasi may excess tayo na 0.6 na 64 pieces. So, yung 0.6 na yan, hahatiin mo sa dalawa. Drawing natin para mas ma-imagine nyo, no? So, 600 or 0.6. Okay, yung 600 na yan, hatiin mo yun sa dalawa. Okay, so 0.3 malamang. 0.3, yan. So, yan, dalawang ganyan. Siyempre, 0.6. Okay, so, yun. So, may ganto tayo na 64 plus 80. So, marami. So, ito, kukunin ko na lang to either dyan sa dalawa. Wala nang yan, kahit saan dyan Okay, so ito, kukunin ko na dito. Ibig sabihin, okay na yan. Hindi na natin kailangang bumili ng 6 meters or ng additional 10 mm na 6 meters ang haba. Pero, ito, ileles ko to, babawasan ko to ng kinuha natin na pinunta natin dito. Okay? So, ang ibabawas ko po dyan ay hindi 42, kundi 21. Kasi nga, 21 pieces lang na ganito ang kinuha natin. Diba? Kasi yung 21 pieces na 0.6, dinivide natin sa dalawa, so 0.3 yun. So, magiging 42 pieces. So, therefore, ileles ko siya ng ito, divided by 2 or 0.5. Yan. Okay, so 43 na lang. Dating 64. Okay, so yun. Okay na po tayo dun sa transverse bar. Ngayon, yung isa naman, 10 mm din yung continuous natin. Ngayon, paano natin i-estimate yan? Okay, sana yun? Yan. Ay, page 12 natin. Yun. So, paano natin estimate yan? So, ang pwede nyong gawin, kung gusto nyo, is putol-putulin nyo. Okay? Pero ako, sinasabi ko nga kanina, 10 mm lang yan at saka maliit na bagay lang yung wall footing. Ang gagawin ko na po dyan is rectang 6 meters na yan. Okay, so ilang pirasong 6 meters na? Okay, ngayon, may length tayo na 8.3. Okay, so ang gagawin ko po dyan, mag-iisip ako ng cut length na malapit dito pero mas mataas, hindi mas mababa. So, ang pwede kong gawin ko dyan ay 9 meters. So, ibig sabihin, kailangan ko ng, for example, 9 meters, no? 9. Okay, so 9 yan. 9,000. Okay? Ngayon, yung initial natin na 6,000, so ito. Okay, so burahin ko lang yan. So, ito yung 6 meters natin na una, and then ito yung kulang na 3 meters. Okay, yan yung 6. Ito yung 9. Kunyari na, in-assume ko na 9 meters tapos continuous. So, ito, kailangan natin ng tatlo. 1, 2, 3. Okay, and then tatlo rin ito. Itabi ko na lang dito. Okay, so, hindi ko na i-splice kasi sobra naman yun. 8.3 lang yun no? So, ito, ikakopy ko lang din na tatlo. 2, 3. Okay, ngayon, ang kailangan natin kung ilang pirasong 6 meters. So, ito, tatlo na yan kasi 6 meters na yan Ngayon, ito, ano yan? So, ito, 3 meters. Pag pinagsama mo yung 6 meters, so isa. And then, ito, 3 meters, hindi ka na makaka-order ng kalahati. So, gagawin na rin natin isa. Ibig sabihin, ang order rin natin, tatlo plus isa ulit. So, 5. Okay, so 5. Okay, so 5 piraso. Okay? So, ganun lang po kadali yung ginagawa ko kapag ganyan wall footing maliit lang. Okay, so, pero again, kung gusto nyo ng mas detailed, di manumanuhin nyo po na ganun. Okay, yun nga lang, matrabaho masyado. Okay, so, next po natin ay slab on fill. Slab on fill, SOF. Okay.
Yung slab on fill natin, ang tingnan natin yung detail muna. Slab on fill, so ito siya. Slab on fill natin yan. Yung sa baba po yan, no? Tingnan natin yung 3D nyan. Okay, so hintayin natin na mag-open yung ating SketchUp. So, slab on fill. Yung spacing nyan, ito po yung karaniwan 600 mm. And then 10 mm lang yung ating bakal dyan. Yung iba ginagawang 400, pero sa tingin ko okay na po yung 600. Ang main factor naman po dito sa slab on fill, yung ating lupa, yung dapat compacted mabuti yan. Okay, so kahit ang bakal mo dyan 400 mm spacing, kung hindi yan compacted, possible na may mag-shrink dyan o lumubog. Okay, so yun po. Kaya okay na yung 600 mm natin. Okay, so yung yung ating bakal dyan, so ito yung slab on fill natin yan. So yan po, may bakal yan syempre. Okay, so estimate natin. So paano ba natin estimate yan? Okay, ang pwede po natin gawin dyan, ito ang gagawin ko. Ito kokopyan. Ito ano ko lang, no? I-copy ko lang para mas ano ba maganda i-copy ko. Okay, ito na lang. Tie beam. Copy ko to. And then palitan ko tong layer para rekta na 10 mm. 10 mm. Yan. Okay, so tanggalin ko lang po ito. Yan. Okay, so ito na yung, ito 600 na kasi to eh. Ayun, 600. Yan na yung bakal natin. Okay, so pag i-estimate ko yan, ang gagawin kasi natin dyan, hindi siya rekta na pag ganun agad. Kumbaga may dowel-dowel or abang yan. Okay, so may dowel po dyan. Ang dowel dyan na haba is depende. Ngayon, depende saan? So, depende na po yan dito sa excess na nakuha natin. Okay? Pero, depende na rin sa inyo kung anong length ang gagamitin nyo. Pero ako, since may excess tayo dito na mga ito, so ito na po ang gagamitin ko. Okay, for example, no? Combination ng gagawin ko. Ito, assume natin na 1 meter na yan, no? So, 0.99 is 1 meter. Almost na yan. And then, ito, 0.6. So, syempre, both ways yan. Pag ganyan. And then, pag ganyan. Okay, spacing nun is 600. Okay, burahin ko na to. And then, ang gagawin ko dyan, ito muna, nakaabang. May abang kasi tayo dyan. Okay, ito, 100. And then, ito, sabihin ko ng 850. Okay, so ito yung 1 meters na haba. Okay, so 850 plus 150. 150 dapat yan. Seka lang. Kulang to ng 50. Ulitin ko na lang. Okay, 100 and then 900. Okay, itong 100 kasi yan yung hook, kumbaga hook nya. Okay, saan natin i-hook pala yan? So, i-hook ko po yan sa hollow blocks, dun sa bakal ng hollow blocks. Kasi po, yung bakal ng hollow blocks natin ay 600 din po yung spacing nun, yung pataas. So, sasakto na siya dun sa 600 na spacing ng bakal ng slab. Okay, kasi po, hindi natin siya maiaabang dito sa tie beam. Pwede rin naman siya actually, pero ganito po kasi yung tie beam natin, no? Drawing ko lang, saglit. Okay, so ang space, 0.25 yan. So, ito ira-round down ko muna. 0.25. Okay, so burahin ko to. Burahin ko yan. So, ito is 100 to eh. No? 100 yan. Ang ano natin, ang ground floor is 300. Ayan o. 300 from the finished grade line to ground floor line. Okay? So, ito pong pinapakita ko, rekta na sa AutoCAD, no? Pareho lang naman yan dito. Para, pareho lang kung titingnan ko sa dito tapos babalik na ako doon, medyo hassle. So, okay na po yan. Okay, so ito po yung ating ground floor. So, nandito siya. Okay, so meron ka pang 200. So, ang pwede nyong gawin, pwedeng ganyan, nakaabang sa tie beam and then pag ganun, pataas. Yun nga lang, masyadong mahaba to. Diba? Tapos mag-hook ka pa pala dyan. Okay, kaya ang gagawin natin dyan, sa tie beam, ito parang ito na siya, may drawing yan dito eh. So na yan, ito. Yan. So itong ating tie beam, so dito na natin ilalagay. So 200 yan. So ito ay
200 times 5, 1,000. So, yan. So, ito yung bakal natin. Parang ikakapit ko na siya dito. Yan. No? So, ito na po yung ating slab. So, ito yun na yung ating slab. Okay? Ito na yung slab natin. Okay, so 200 na yan from the top. Yan, and then 100 naman dito. Okay, so yung scale kasi, mapansin nyo, lumaki, no? Kasi yung scale niyan mas malaki. Ayan, 1:20. Okay, so yan po. Yun. Kaya ang ginawa natin dito, kumbaga, in short, nag-abang tayo, dowel lang. Okay, ang ginamit ko dito ay ito yung total length na 1 meter. Okay, 900 plus 100. Okay, pero pagdating dito sa kabila, ang gagawin ko na lang ay 100 yan, then 500. Okay, so ito 600 na lang yan kasi nga ito is 2049. Okay? Yan, magbabaris pa yan. Syempre, depende yan sa location nito. Pwedeng maglaro-laro yan eh. Diba? So, parang pwedeng ganyan yan. Kasi nandito sa may gilid, no? Ganon din to. Pwede rin gumanyan. Okay? Sabihin na natin ganyan. Okay? Sorry, medyo maingay yung aso namin. Hopefully, malinaw pa rin ako. Anyway, so ito, 1 meter yan. And then, ito 0.6. Okay, so ito 6.6 na yan, and then ito 1 meter. Okay, kasi nga kunin na natin dito sa mga excess na yan. Okay, ito syempre may splice ka dyan. Ang splice natin dyan is 360, and then ito 360 rin. Bakit 360? Dahil sa yun, sumakto, no? 3 meters talaga. So 360 kasi nga ang ating splice sa 10mm or sa compression bars is 36 dB. Okay, so kung gusto nyong balikan kung bakit yan, nandun sa previous natin na discussions. Okay, so yan po, meron tayong 1 meter and then 0.6. Ngayon, ilang ganyan naman. Okay, so ito i-divide mo na siya sa 0.6. Okay? So, 8 divide mo ng 0.6. Ilang spacing ba? Okay, kopyahin ko muna to. So, ito 1 and then 0.6 and then 6 meters o 3 meters. Okay, so yan, 1 meter. Ilang 1 meter ba? Okay, so 8 divided by, dito ko muna ilagay. Okay, so 8 divided by 0.6. So, 13. 13 ba o 14 ang gamitin natin? Si 14 na. Okay? So, 14 na yan. Okay, yung isa naman, 3.5 divided by 0.6, 6. Okay, so, 14 tapos 6. Mali. Wala pala tong 6. Mamaya na yan. Okay. 14 muna tayo. So, 14 na ganun. Okay, ita-times 2 ko siya kasi magkabilaan. Okay? Pwede rin naman na dire-diretso mo na lang yan. Yun nga lang, di ba, pwede mo kasi dire-diretso na 6 meters yan, di ba? So, from dyan sa splice, then 6 meters na yan. Okay, ang problema mo lang kasi dyan, meron kang hollow blocks. May wall ka dyan, di ba? Ayan, ground floor. May wall. Okay, so possible na hindi diretso yung bakal mo dyan. Kasi nga, pwedeng mauna yung hollow blocks. Which is, madalas talaga nauna yung hollow blocks kaysa sa slab on fill. Okay, so, kaya ganito yung gagawin natin. Okay, so, 14. Ilagay natin dito, 14. Pero, gagawin ko, since magkabilaan, paparehasin ko na lang siya, no? Kahit tingnan mo yung ating ground floor, makita mo dito, kumbaga, separate na naman na cut length dyan. Pero, for simplicity, ang gagawin ko dyan, kumbaga, yung putol natin dito, same na dito sa isang side. Okay, so maliit na bagay na lang po yan. Since 10mm lang yan, kung sakaling may kulang o may sobra, madali lang naman yan na, na baguhin sa actual. Bumili or ibalik or gamitin sa iba yung bakal. Okay, marami tayong paggagamitan kasi ng 10mm. Okay, lalo na yung mga excess natin, napakarami itong excess, no?
So, pwede natin gamitin yan sa hollow blocks. Okay, so itong mga 0.6 na yan, so dowel sa hollow blocks yan, di ba? Bago tayo mag hollow blocks, di ba kapag binuhusan natin yung ating column, naglalagay tayo ng abang. So, doon natin ilagay. And then, yun yung mga 0.6. And then, yung 1 meter, di ba pag naglelay na tayo ng hollow blocks, naglalagay tayo ng bakal. So, 1 meter is sakto lang yan na ipandugtong. So, hindi naman natin kailangan maglagay ng 2 meters kasi mahirap ikabit or isalpak yung yung hollow blocks kapag masyadong mataas yung ating abang at magsasag din yung bakal. Okay? Kaya yun po. Kaya okay lang yun. Okay, so tuloy po tayo. So, nalaman natin 14 to and then 14 din yan. Okay? Pero ita-times 2 pala natin. 14 times 2 and then 14 times 2. Okay? And then, sa 3 meters naman, ang kailangan natin ay 14 times 2 rin. Okay, so ito, okay na yan. Kasi meron na. No? So, meron na tayo. So, 28 pieces. So, ileles ko na to. Ileles ko na yung 28. And then, ito 0.6. Ileles ko na naman dito. 28. Okay? So, yun. Dito na lang tayo sa ating 3 meters. Okay, wala kasing excess dyan na 3 meters. Kaya mag-order tayo ng ito, divide natin sa 2 kasi nga 6 is dalawang 3 meters sa 6 meters. Okay? So 14 pieces. Okay, so isang side pa lang 'yan, pag ganyan pa lang. So paano naman yung pag ganito? Okay, so try natin gawan. Okay, so ang gawin ko siguro diyan, ito munang 100 and then 600, 500 para yung total length nito is 600. Kunin ulit natin dyan sa excess. Try lang natin kung gagana. Okay, and then ito 360. Okay, 360 yan and then 6,000. Okay, so ito po yun. Ito yung ating kumbaga splice. Okay, 6,000. Daling ko kayo sa kabila para hindi masyadong siksikan dyan or burahin ko na lang pala yan. Okay, so ito kopyahin ko na lang yan, dalhin ko dun sa kabila. Okay, so ganyan and then sukatin ko to. So 1.5 plus 360 na dalawa, 1.5 plus 0.36 na dalawa, so 2.2. Okay, ang gagawin ko dyan 2 meters na lang. Okay, kung 2 meters yan 1.5, kung 2 meters minus 1.5, ibig sabihin 250 na lang yung splice natin. So sa tingin ko okay na yan. Okay, okay, so pwede rin pala na ito para sasakto na rin ng 3 meters. Ito gawin na rin natin tong ito gawin nating 1 meter. Tingnan natin, no, kung 1 meter yan, ito syempre uurong siya ng 400. Okay, so urong natin to ng 400 para ang total length nito ito is 1 meter pa rin. Okay, kasi 900 yan plus 100, so 1 meter. So ito ang mangyayari, so 1.1 plus 0.36 times 2, so 1.8. So alanganin masyado. So pwedeng 2 meters din, yun nga lang sobra na yung splice natin. So ang pwede kong gawin, back tayo dun sa dati, dun sa 0.6 na dalawa. Okay, so yun nga lang 0.25 na lang yung splice length natin. Okay, so okay na yan sa tingin ko. Okay, kasi slab on fill lang naman yan. Actually sa actual mas maliit pa dyan ang ginagawa ng karamihan, 150 minsan. Okay, okay, so at saka isa pa, hindi naman to main structural element. Ang main structural element kasi natin footing, column, beams, and then suspended slab. Okay, so at saka ang mga bakal nun walang 10mm na main bar. Ibig sabihin, saan na ba yun? Wait lang.
yung ating construction notes. So, ibig sabihin, ito, yung splice na yan, pwede mong magamit lang sa mga main bar. Okay? So, balik po tayo dito. So, nalaman natin na 0.6 na dalawa, and then 6 meters, and then may 2 meters tayo. Okay? So, ang ilagay na lang natin dito, 8 meters way. 8 meters. Kasi itong isa, 8 meters side. 8 meters side. Okay? Kung hindi na quantity yan or set. Dito naman sa kabila, ang lagay natin is 6 meters side. Okay? So, 10 mm pa rin yan. 10 mm. So, yung mga haba natin, 0.6. Okay, so again, 3.5 divide mo ng 0.6. Times naman yan. Okay, so divide natin ng 0.6 sa 5.83 or 6. Okay, so 6 times 2 kasi magkabilaan, and then isang side pa. So times 2 ulit natin. Times 2. Okay? So 24. So kukunin natin dun ulit yan. Okay? So, ito, okay na yan. Okay? So, ito, yan, and then, yan. Okay, so, ito, iles natin, minus 15 na yan. Hindi natin i-diretso na ganun. Para yung mga nauna kasi magne-negative yan. So, minus 15. So, okay na to. Ibig sabihin, okay na yan. So, 24 yan. 15 yun. So, may 9. Kuha tayo ditong ng 9. Minus 9 to. Okay? So, and then, mali nakalagay dito, remaining, or pwede nyong ilagay dito na kung saan nyo nilagay. Okay, para pwede nyong balikan. Kagaya nung ginagawa ko dati. Ito, tingnan nyo. Kapag Excel ang gamit nyo, pwede rin naman kapag kapapel lang. For example, ito, no? Yan. Itong column natin, yan. Nilagay natin 14 pieces to slab on fill. Yan, mga ganyan. Pwede nyo ilagay yan. Okay, pero saka na natin ilagay yan. Okay? Next po natin, 6 meters, and then yung isa is 2 meters. Okay, so yung 6 meters natin, 6 din. So, 6 na dalawa lang. Kasi, 6 dito, 6 din dito. And then, ganun din sa 2 meters. So, 6 times 2. Okay? So, ito, diretso na yan. And then, ito, i-divide ko siya sa 3. Okay? So, okay na tayo sa slab on fill. Tapos na tayo. Okay? So, ang next na natin ay suspended slab. Okay, suspended slab. Okay, so suspended slab. Pero bago pala yun, try kong munang balikan to. Ito lang So, halimbawa lang na dito yung 6 meters. Yan, urong ko lang yan. Okay, so yan. So, yan, 600. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sakto 6 na piraso. Okay, pwede rin kasi na ang gawin nyo dyan, burahin nyo yan, or ganyan na lang, malapit. Pwedeng ganyan. So, kumbaga, pwedeng wag nyo nang lagyan dyan, kasi nga, sagad naman yan sa wall. So, pwedeng ganyan. Pero, ginawa natin is ganito, para may pasobra na rin. Okay? So, yun po. And then, suspended slab natin. Dalawang klase po ang ating suspended slab. May tinatawag po tayong one-way. And then, may tinatawag tayong two-way. Okay, ito, medyo mahirap tong explain kapag hindi nyo alam sa actual. Parang yung ating plumbing. Yun nga lang, wala akong nagawa nitong 3D model kasi naglalag. Masyadong mahirap i-model siya sa SketchUp 3D. Okay, kaya ang gagawin natin, diretso estimate na lang tayo, no? Estimate natin. Kung titingnan nyo po, parang napaka-complicated. Ayan, no? Parang paano mo lalagyan ng bakal tapos ganito pa yung detail niya. Ayan, no? Saan na ba yun? Ayan, ganyan yung detail niya. Okay, so yan, paano mo i-estimate yan? Diba, madaing putol-putol yan. Okay, so madali lang po ang gagawin natin dyan by area. Okay, so yan po nakalagay ang ating one-way at saka two-way slab. Pag sinabi pong S1,
syempre one way. And then S2, two-way slab. Okay? So, paano po pala natin malalaman kung one way o two way? Okay? Kapag one way po, yung masyadong manipis, kumbaga, masyado siyang rectangular. Ayan o. Yan. And then ito, yan. Okay? So, may tinatapog kasi kami dyan na ratio na 2. Kapag ka itong shorter side, dinivide mo dun, itong longer side, i-divide mo dito sa shorter side. Kapag ang lumabas is 2, one-way slab siya. Okay? For example, no, is 4 meters. I-divide mo ng 1.4. 4 divide mo ng 1.4. So, mahigit 2. So, one-way slab siya. Okay? Kapag less than 2 naman, two-way slab. Okay? So, ganyan lang po. Common sense na rin siya. Kapag ka masyadong malaki, two-way slab. Masyadong manipis, one-way slab. Okay? So, yan po. Ngayon, pag mag-estimate tayo niyan, by area nga, sabi ko kanina, burahin ko na to. I-close ko lang. Okay? By area, kunin natin yung area ng one-way slab. Okay? So, one-way slab. Ang mga one-way slab is to 1, 2, 3, 4. Okay? So, kung kunin natin yung area niyan, so ito, pwedeng 1.35 times 3.5. No? Times 2. Kasi ito yan. No? And then, plus ito, na 3.5 times 4. Okay, so, ibig sabihin yan yung area ng one way. 35 times 3.5 times 2 plus 3.5 times 4. Okay, 23.45. And then, yung two-way slab naman natin, two-way slab is ito. 1, 2, and then 3. Itong ano na to is 3.5 times 8. No? Ayan o, 8 yan. 4 plus 4. And then itong namang isa, 1.85 times 3.5. Ayan o. Okay, so ito ay 3.5 times 8 plus 1.85 times 3.5. Okay, so ito, ang main bar kasi natin dyan, 10 mm. 12 mm kako sana. Pero burahin ko lang to. Ngayon, rekta na po ang gagawin natin dyan. 6 meters na yan. Okay, by area na po ang gagawin natin dyan. Bali, ganito po yan. Kapag itong one-way slab, itatimes natin siya sa... Okay, ito po galing po to sa libro ni Max Fajardo. Okay, pwede nyo pong bilhin yan sa mga bookstore. Ito, libro to. May libro kasi ako nito. So, Max Fajardo to. So, ito siya. One-way slab. Nakalagay dyan, no? Number of steel bar. So, for example, ito ang gagamitin kasi natin, 6 meters lang. So, ito yung sinasabi ko, may 6 meters, 7.5, 9, and 12 meters. Okay, yung dito lang tayo sa 6 meters. Okay, so 6 meters. Ang spacing kasi natin dyan is 20. Ito yan. 20. Yun po yung typical na spacing ng mga bakal natin sa suspended slab. 20, ayan o, 200. Okay, ito mamaya, explain ko yan mamaya. Okay, so, sana yung picture. So, yan po. So, 6 meters and then 20 centimeter. 20 centimeter or 200 mm po. Parehas lang yan, no? Or 0.2 meters. So, ito po yung gagamitin natin. I-times natin siya sa 1.98. So, ito, i-times mo siya sa 1.98. Ganyan lang kadali. So, meron ka ng 46 pieces. Pero ito, i-round up natin yan. Okay, so 46 or 47 na yan. Okay? So, ito, minus 47. Round up. Okay? Round up. So, 47 na yan. And then, ito naman sa kabila, ay times mo siya sa 2.36. Okay? So, yan, 6 meters and then 20, 2.36. Okay? So, yun na po yung number of bars na. Ganyan lang kadali. Yun nga lang, meron pa tayong ito na, kopyahin ko lang to para madali. Palitan ko lang to ng 2.36. Okay? So, equals na yan. Okay? So, and then, bago tayo pumunta dun sa ito, yan, meron kasi tayong ganyan. Okay? So, bago natin isama yun, tingnan yan, pansinin nyo po yung nasa table. Okay? Diba sabi natin, ito na yung quantity ng bakal. Pansinin nyo, habang humahaba yung bakal na ginagamit natin,
mas lumiliit. Ayun o, 1.98, 1.52, 1 point, ayun o. So, pag 12 meters, halos kalahati na lang. Okay, pero 12 meters. Pero yun nga lang, yung splice kasi natin dyan, mas nababawasan. Okay, mas kumonti laman siya, pero mas mahaba na siya. Okay, so yun po yung pagkakaiba niya. Okay, so ito, burahin ko na yung dalawa na yan. Ito po, yan sa tie wire na yan, saka na natin yan estimate. Okay, syempre kailangan natin ng pantali, tie wire. Saka po natin siya gawin kapag na-estimate na natin lahat ng bakal. Okay, para minsanan. Okay, so meron po tayong, yan o, separate na naman siya na tabulation. Okay, so ito, may puntahan natin tong temperature bar yan. Yung temperature bar na yan, dito po yan nilalagay sa taas. Okay, so kunin ko tong ito para drawing ko. Yan, drawing ko yan. Ngayon, dito po yan nilalagay sa taas. Yan, pag ganyan, 2 piraso, parang pag ganyan siya, ganyan, 10 mm. Yan, ganon din dito, yung mga malapit sa support or beam. O, pag sinabi po kasing support ng slab. Okay, ang support po kasi ng slab is beam, no? Yung beam ang nagsusupport sa slab. Yung column naman ang nagsusupport sa biga. And then yung footing ang nagsusupport sa column. Pag sinabi pong support. Okay? So yan po, and then meron din dito sa mga support nga, ganyan. Okay? So 400 ang spacing yan, parang ganyan. Assume natin. Okay, so yan, kailangan nating isama yan. Okay, kapag kasi hindi natin sinama ito, ibig sabihin yung temperature bar natin 12 mm na. Okay, yun nga lang, medyo magastos na yun. Kaya ang gagawin ko dyan, maglalagay tayo ng 10 mm, and then medyo complicated lang to, pero ang gagawin ko lang dyan is ganito. So pansinin nyo 10.7 yan, or ito parang ganyan. Yan, 9.5, no? Ang gagawin ko na po dyan, ito, i-assume ko na dito na 2 piraso. 2 pirasong 6 meters na. Kasi may hook ka dyan, parang ganyan. Then 5,000, sabihin mo na lang 1,800, 900. Okay, so yan, parang ganyan. And then magkabilaan, so parang 2 ganyan. Okay, so burahin ko na lang to. Then ganun din dito sa kabila. Okay, 100 and then 5,900. So parang ganyan. Ngayon masyadong mahaba yung splice natin, pero for simplicity, gagawin ko na lang po siyang ganyan talaga, no? So ganyan, 2 din to syempre. And then ganun din dito sa kabila, dito din sa support. And then ganun din dito sa kabila. And then dito. So ibig sabihin, kailangan natin dito ng ito 1 2 3 4. Then dito rin 3 4 5 6 7 8. Okay? And then dito 8 9 10 11 12. Lalagyan ko na rin diyan kahit may stairwell. 12 and then 13 14 and then 15 16. And then dito naman sa kabila 16 na yun, no? Tandaan lang natin 6 meters to. Okay, so burahin ko lang po yan, and then 16 para hindi natin makalimutan. Okay, 16 yan. Pagdating naman dito, ito 7 meters lang yan. Ang gagawin ko na po dyan 6 meters at saka 2 meters, no? Okay, 6 meters at 2 meters. Ito drawing ko lang para makita ninyo. 100 and then 5,900, and then ito ang i-splice ko dyan ay 2 meters na yan, kasama na yung hook and then yung splice dito, parang ganyan. Okay, so 2 meters. Ngayon ang kailangan natin dito 1 2, dito rin sa kabila isama ko na yan, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so 12 plus 12. Okay, pero kailangan natin ng 2 meters na 12 din, di ba? 2 meters times 2 meters. Kailangan natin ng 2 meters diyan na 12 pieces. Okay, so ito i-divide ko na siya sa 3. Okay, so yan. So meron na tayong kompleto na yung ating suspended slab.
Okay? Ito is combination to. One way and two way ito. One and two way. Okay? So, yan. Suspended slab. Yan. Pero, ito, 28. Kailangan nating iles yan dito. Either dyan sa dalawa na yan. Okay? So, ito, iles ko yung 28. And then, iles ko rin to. So, meron na tayong ganyan. Kompleto na yung bakal natin. Okay? So, wait lang. Tingin ako kung may nakalimutan ako. Ito. Yun no. Baka kasi magtaka kayo bakit parang ang gulo-gulo. Okay, for simplicity po, yun lang ginagawa ko talaga. Ganun talaga ako mag-estimate kapag ganito. Medyo matrabaho kasi. Okay, so again, 10mm ulit yan. So, kung may sobra dyan, magagamit pa rin naman natin. Okay? Ano pa bang nakalimutan ko? So, wala naman na, no? So, ang isusunod na po natin ay, I think, stair na tayo. Stair and then canopy. Canopy. Okay, so tingnan natin next time. Okay? So, yun lang po and kung may nakalimutan ako, banggitin ko na lang sa ating mga susunod na discussion. Okay? Yan lang po and God bless you all.